Anyway, tanong natin sa ating bisita yan, baka makaka-relate ito. Sabi niya, bakit? Hindi, bilang isang abogado. Hindi, diba? saka gwapo kasi ito eh. Yan. Habulin nito eh. Anyway, sige, ipakilala mo ang ating aplikante, Sister Ella. Ito, Lakay. Sa ating Bakit Ikaw The Job Interview. Yes, kilalang kilala naman ito, Lakay. Kaya iiksian ko na lang. Siya ay dating COMELEC Commissioner, Lakay. Oo, at siya rin ay abogado. At lagi natin itong nai-interview ng mga pagka-eleksyon, syempre. Mga eleksyon, mga tips sa eleksyon, Yes, mga clarification sa mga issues, ayan. Kung paano kayo boboto, ano yung tamang pagboto, ano yung mga batas, alam na alam Parang niya. Chairman Boy George sa Erwin Garcia lang ito eh. Pagka mag-explain maliwanag, maayos. At Okay. siya Lakay nagtapos, nabanggit ko nga dahil siya ay abogado, nagtapos siya ng Bachelor's Degree in Political Science and Law sa University of San Carlos sa Cebu, Lakay. Cebuano man dong. Cebuano dong. Ano nga yung magandang umaga sa Cebu? Maayong buntag. Maayong buntag, ayan. Maayong buntag, Diyos maray na aga. Pero Cebuanong Ilonggo man to. Bakit iba? Parang yung ano? Cebuanong ampun to, Ilonggo man to. Ayan, ang pera, hindi lang ginapiko, ginapala pa. Ayan, ginabuldos pa. Lakay naman, napapakilala ako. Kung ano-ano inano. Sorry. Ang kasama natin, Lakay, ang first nominee. Para ma-relax siya kasi ninenervyos daw eh. Sabi ko, parang hindi naman ninenervyos to. Ang tagal-tagal mo lang opisyal ng gobyerno, ninenervyos pa. Siya, Lakay, ay first nominee ng partido sa Bagong Pilipino o PBP. Of course, makakasama po natin si Attorney Gregorio Goyo Larazabal. Attorney, Ayan. good morning. Good morning, magandang umaga. Magbuntag sa inyo tanan diha. Maayong buntaga dong. Mr. Stan. Commissioner. Salamat kayo sa ayan. pag-imbitar na ako. Pero bakit man dong? Bisaya man ikaw, ba't parang Ilonggo man punto mo dong? Bisaya mo, Bisaya. Bisaya ko. Bistak ni. Bista. Ayan. Ayan. Mga kaibigan, Commissioner Gregorio Larazabal ng partido sa Bagong Pilipino. Ayan. Pero bago nga natin tanungin tungkol sa kanyang pagtakbo bilang kandidato sa ilalim ng partido sa Bagong Pilipino Sa Bagong Pilipino. Party list. Ayan. Party list. Oo. PBP. Party list. Ayan. Kasi ang tagal nito sa COMELEC, Sister Ella. Yes. Alamin nga natin to kasi may mga nangangamba. Ewan ko lang kung marami ang nangangamba o si Congressman Ega Ericela ang nangangamba sa paggamit ng Miro. Ayan. Kapalit ng Smartmatic sa darating na sa automated election. Commissioner Goyo, ang tagal mo sa COMELEC. Ayan. Noon pinagdudahan ang Smartmatic. Itong bago ngayon na pumalit na Miro. Ayan, Miro system. Ano ba ito? Mas maayos na ba ito? May mga safeguards ba dyan na hindi magagamit sa pandaraya, Commissioner Goyo? Well, salamat sa pagtanong. No? Ang rule kasi sa elections, dapat yung elections ngayon mas maganda kaysa elections the last Previous election. So, Previous dapat may enhancements. And ako mismo may mga tanong ako regarding the system, regarding procedure. Ang ginawa ko, lumapit ako sa COMELEC. Next, nagpa-demo ako. Next, nakita ko, maganda naman siya. As in, may audit sa sistema. Next, we even did a voter education video about how to vote. There is one thing, isa lang ang I want to emphasize, no? Yung sistema, yung machine kasi, stand-alone yan. Hindi connected to the web yan until after the printing of the first few copies of election returns. Kasi, hindi pwede hack yan kasi walang modem. So yung USB, yung dongle, ilalagay sa likod ng machine yan only after the voting and only after yung printing of the first few copies of the election returns. Then, yung electoral board will put the dongle, then it will transmit na. So hindi connected to the web yan. Ano yung dongle dong? Ayan. Para siyang USB. Yes, USB USB stick ilagay sa likod ng machine yan para yan na makatransmit. Okay. Remember before na yung uso pa yun na yung mobile internet na broadband. Ilagay mo dun, that's the same thing ilalagay mo sa likod. Okay.
So dapat hindi nakakonect yan. Wireless pala to na parang ilalagay mo lang. Tas Ilalagay mo after- na pagkatapos it connects to the Transmit na. to the networks and it transmits the results of the election returns na. Okay. Paano yan pag nag-transmit na? Kasi, di ba may mga nahuli nagbebenta ng kaya daw ano yan sa election. Ayaw nga nahuli. Oo, kaya daw i-intercept yung mga figures na itra-transmit sa headquarters sa Comelec Central, mga ganyan. Para bang yung parang mga nahuling spy na may mga IMSI interceptor na Yes. sinasabi, ayan na panggamit sa hacking. Hindi ba kaya ito, Commissioner Goyo, sir? Okay. Pagdating na eleksyon? I'll explain medyo mahaba to ng konti pero Okay, i-clear mo na lang doon. Yes, boss. When you print out election turns, that's the only time. Pagkatapos diyan, that's the only time ilagay mo yung dongle, diba? So may transmit. So before makatransmit ka, before connected to the web yung machine, meron ka ng election returns. So you can cross-check it already. Okay. So sasabihin mo, ay, ma-intercept yan pagkatapos magdagdag ng votes, di ba? Hindi pwede yan kasi may election returns na print before. Pagkatapos doon, may audit yan sa minutes of voting na lahat ng presinto, meron sila. Minutes of voting, lalagay doon ilang bumoto, ilang balota na gamit, ilang nasira. Lahat doon naka-audit. So kung you're just medyo makugi ka lang, ma-check mo talaga kung tama yung mga lahat ng numbers. But importante ito is mag-print ang election returns before mag-transmit at saka connect to the web. So, it's easy to verify. Ayan. So mayroon na palang copy bago hard ka copy. mag-transmit Opo. talaga. Ayun. So, mag-print ng copy, pagkatapos i-connect yung dongle. So, hindi mo pwedeng you can edit yung na-print out before kasi na-print na yun, di ba? So hindi pwede dito, Commissioner, isa pang issue sa Yes, election noon halimbawa yung boto ko, ayan, papaboran halimbawa si Sister L, babawasan yung boto ko, ayan yun, Bigay tipong, sa akin. yung dagdag bawas ba, ayan, oo. Hindi ba pwede yung gano'n na babawasan yung boto ko, ayan, idadagdag kay Elaine, parang yung figures hindi nagbabago na walang overvoting, walang mga gano'n, may safeguard ba yung mga ganyan? Okay po. Una, pag pasok mo sa presinto, pagbigay sa iyo ng balot ng electoral board, dapat pakita na sa iyo na walang marka yung balot mo. Okay. Walang naka-shade. Kung may naka-shade yan maski isa, pwede sabihin mo sa kanila, palitan mo yung balot ako. So pag tanggap mo, dapat clean yan. You fill it up, pagkatapos pag feed mo sa machine, ang kagandahan dito, may resibo na po lalabas. May resibo lalabas, nakalagay doon na who you voted binoto mo for, kung sino. may overvote, may undervote, lahat doon nakalagay. Kung may tanong ka, pwede mo i-reklamo sa electoral board yan. May forms doon dapat ma-resolve ka agad ng electoral board yung reklamo mo. So, may mga paraan para mak-check talaga na yung binoto mo, yan talaga ang binilang. Ayun. So hindi siya yung tipong mai-edit sa online, hindi siya Hindi po. yun yung yun kasi yung agam-agam ng mga tao, attorney And Kaya ang problema, Commissioner Goyo Larrazabal, sir, ayan magrereklamo ka madidesisyon yan before election uli. ito siya man, may safeguards naman. I'm not in charge. I'm not in Comelec. Wala na ako sa Comelec. Pero based on the explanation lang sa akin, meron naman safeguards. Importante lang po. Aware lang po tayo. Especially yung mga watchers. Yung mga watchers, ito yung isa. Alam mo, may mga ibang presinto, may illiterate voters. Yung ako, kung voter ako, kamag-anak ko, I can only help up to 3 voters. Kasi yung iba, pagkatapos, pagpasok ko doon, tutulungan ko 12. Bawal yun. Ang makatulong ng electoral vote, more than 3 electoral voters is the electoral board lang. Kung botante ka, hindi ka makatulong na more than 3 voters in a clustered precinct. Ganon. Yun ang importante kasi may limit. may limit kasi dapat unli. baka daw ma-influence. Yes po.
influence lakay. Eto na, Commissioner Goyo Larrazabal, ayan na. Bakit ikaw, ayan na, para kang si Commissioner Rowena Guanzon, ayan na, galing na kayo sa COMELEC, naging commissioner niya, bakit gusto pa maging congressman sa ilalim ng party list? Ayan na, bakit gusto maging congressman? Ano ang binabalak mo sa Kongreso, Commissioner Goyo Larrazabal? Well, when I retired in 2011, matagal na po yan, ang ginagawa ko is umikot around the whole Philippines, tulong ng mga tao, and napansin ko may common problems na maski saan ka pupunta sa buong Pilipinas. Okay. Ano po ito? Tubig na mainom, medisina na makuha nila. Kasi based on UNICEF data, about 53% ng lahat ng households sa Philippines walang access sa tubig. In fact, mas marami pang Pilipino na may access sa YouTube kaysa may tubig sa bahay nila. Okay. It's sad. So, I mean, what we did is we gave away water filtration systems with some NGOs. But I think we need a more long-term solution. Yung sa healthcare naman, pagpunta nyo sa mga barangay health center, kasi kadalasan, isa lang laman, pang-BP, walang gapas, walang medisina sa diarrhea, wala. Maintenance, wala. So, amin naman is, we want to give the attention back to the barangay. Tulungan natin ang barangay. Balik natin sa barangay yung serbisyo sa mga tao. Wala tayong plano ng mga laking infrastructure projects. Amin is simple lang. Ibalik namin yung serbisyo sa tao sa barangay. Kasi yun talaga importante na may tubig na mainom. Just imagine, if we can lower that percentage points by 3%, so that's about 4-5 million Filipinos, or say 3 million Filipinos, na in the next 3 years, 3 million Filipinos na may mainom na tubig sa bahay nila. Sabi nila, why don't you talk about agriculture? Why don't you talk about urban farming? Sabi ko, sandali. Ano bang pinaka-importanting elemento ng urban farming at sa agriculture? Tubig. So, ibalik natin sa tubig, ibalik natin sa kababayan natin na bigyan sila ng tubig. But we're not talking about na lahat ibibigay, no? Ang amin is we're talking about empowering barangays. We're talking about empowering LGUs to help them do their job, to assist them. Kasi empowering people, empowering the officials will help them do their work better. Kasi marami naman kaya naman gawin. So sa unahin sa grassroots, ikaw sa barangay muna. Balik natin sa barangay. Balik natin sa kanila. Kasi sa Partido sa Bagong Pilipino, barangay panalo. Diba? Ayan, Alam mo, Lakay. sabi nga ni Marcos nung araw, agsubli iti barangay. Ayan. Kasi overpopulated ang Metro Manila. No? Sabi, may programa siya na, ayan, agawid tayo DJ barangay. Ayan, umuwi tayo sa mga barangay. Alam mo, Lakay, yung binanggit ni attorney, masusugan ko lang. Kasi marami ako napapanood na documentaries. Yes, lalo na yung mga nasa island. Ang problema nila, malinis sa supply ng tubig kasi ang tubig nila doon, Lakay, maalat. Wala silang tubig at dahilan yan ng malnutrition. Even yung damit nila, Lakay, hindi nila malabhan ng maayos. So, di magdala ng washing machine si Commissioner. Lakay, pag pinatuyo mo yun, may asin yun. So what we can do is through legislation, we promote the use of yung rainwater. So you develop catchwater basins para yung mga tao will utilize rainwater para paglaba, pang-inom. It's not about the value. For me, it's not about the value of the project you're going to give. It's about the impact it has sa mga tao na alam nila na matulungan sila araw-araw. Yung pagbigay ng serbisyo, hindi lang isang araw yan, isang linggo, isang buwan, ilang taon yan eh. Ayan. Commissioner Goyo, natatandaan ko nung bata ako doon sa amin meron kami isang lugar doon ako lahat ng mga tao doon sa barangay namin, barangay Pagdilaw, doon umiigib ng tubig yung dibomba, yung Yes, yung ang tawag doon? Poso. Oo. In fact, isusulong mo ba ito? Dapat kasi maraming mga lugar na pa rin Actually, yun ang isa sa mga pinaka-convenient, pinamaayos na pagkukuhanan ng tubig din sa mga barangay. Yung poso. So, ganyan po. That reminds me, yung sa time ni President Magsaysay, nagbigay siya ng 70,000 na poso. So, problema at that time, tubig. Hanggang ngayon, tubig pa rin yung problema. So, may issue dyan is how do you develop water resources? Kasi may yung mga luwa, di ba? Pagkatapos may water districts. There's a bill now
sa Department of Water Resources, we support that. Importante po nito is not only yung pagbigay ng poso, but importante po yung tubig na lalabas sa poso, mainom ng tao. Yes. So, Malinis. we gave before water filtration system para mga tao makainom ng tubig. Kasi ito yung isang beses, let me explain na, yung we were in Carmen Davao del Norte. Nagbigay kayo ng water filtration system. Pagdating doon, kumuha ko ng mga tubig ng ulan. Yelo. Sabi ko, kulang pa yan. So, kumuha ko ng putik sa labas, nilagay ko sa pail, I wash my hands, next ininom ko ng tubig. Buhay pa naman ako ngayon. So, yun, that, ang mga tao, sobrang happy sila. So, what we want to emphasize is that we have to utilize our water resources po. And we have to protect our water resources. So, yung mga big time polluters sa watersheds natin, we should penalize them kasi we need to protect our water resources po. So isang bill ninyo, Congressman, Commissioner Goyo, pagka nanalo kayo ay kailangan lahat ng barangay may water system na malinis. Malinis na Maayos. source na maiinom. So, it's a multi-pronged approach na develop the water sources, penalize or strengthen yung penalties to yung mga nagnanakaw ng tubig or yung mga nagpollute ng tubig natin. We should go after them. Pagkatapos, it has to be institutional po yung approach natin. Okay, barangay pinag-uusapan natin, Commissioner Goyo. Siyempre, may tubig na. Ayan, may tubig nga. Ala namang kalsada, ala namang kuryente. Ayan. Wala bang ganung project, wala bang ganung plano ang Commissioner Goyo Larrazabal pagka naging congressman na? Maganda pong tanong yan kasi we actually have 4 pillars po. Okay. 4 pillars is ang what we look at it, parang bahay na pagtayo mo ng bahay, di ba? May poste. Ayan, apat na poste. Oo. Solid foundation. So, una namin is look at the water resources, healthcare. Third is power and solar lights. And fourth is roads and access. Yung sa lights po, medyo kung mag-discuss tayo sa power supply sa Pilipinas, tagal po yan. Sobrang complicated po yan. So, ang ginagawa namin is, yung ibang areas, before, we donated mga solar lights. Solar lights. Yes po. Next, yung iba, yung sa roads and access, pansinin, sorry, Bisaya ko. Bisaya yung Tagalog ko, tabing eh. So, Englishin mo na doon. We understand, attorney. It's okay po. So, mangyayari doon is, you have 4-lane, 6-lane highways. Pansin niyo, pagpasok niyo sa purok, pagpasok sa sitio, you go rear right, veer left, wala na mga daan. May ilala ko, isang barangay talaga, hindi ko makalimutan to sa Leyte. Alam mo, magkano ang yung pang diarrhea dito? Mga 6 pesos, di ba? 6 pesos. Sa kanila, ang diatabs doon is 506 pesos. Alam mo bakit? Grabe naman yan. Alam mo bakit? Probinsya yan. Dapat nga, mas mura pa dyan. Mas mura. Pero, walang makapasok na multicab doon sa barangay nila. So, ang makapasok na habal-habal. Habal-habal. So, ang plete sa habal-habal, one way is 250. Grabe. Diyos ko naman, grabe naman yan. So, 250, 500. 500. So, masakit man, sabihin, pero ang biro sa kanila, 506 yung diatabs nila. Ang kaya pala. That's why. So, hindi naman kailangan isimento yan. We just make sure na may access. Kasi yung access yan will provide economic activity. And more, as equally important, yung tourism potential. Yes. Pumunta ako sa Hinatuan, yung Enchanted River. Ang ganda ng mga lugar doon. Pero sabi kalsada nga, pangit. kulang ng tulong po. So, amin naman is the LGUs are doing a lot of work. Tulungan natin sila. Tulungan natin ng mga kababayan natin, maski saan sa Pilipinas, para mas maganda yung buhay po nila. So, dapat gawa din kayo ng bill, Congressman Commissioner Goyo, na ipagbawal ang road to resort sa farm to market road. Road to my farm. Ayan, road to my farm. Yung maganda kasi yung farm to market road, madaling access yun lakay. Hindi lang syempre sa mga ordinaryong tao, para dun sa mga magsasaka din na mag-export ng or magbebenta ng kanilang mga paninda or products. Related to this, alam mo problema sa mga agriculture ngayon is yung mga tao, mga farmers,
pag-harvest sila, hindi nila mababa yung mga goods nila, produkto Oo. nila. So ang mga makapera, ang hindi sila yung middleman kasi Yes. sila yung daan sa kanila, sobrang hassle, bababa ka pa kami, at kailan pa kami ng truck. Yung businessman ang magkapera, yung mga farmers natin ang malulugi. So ayusin natin yan. Pero sabi ko sa inyo, hindi lahat ng problema masolusyon natin in the next 3 years. Hindi pwede. It's impossible. But we need to start doing something concrete. We need to start taking the first few steps to make the lives of the Filipinos even better. Ayan. Sa kuryente, Commissioner Goyo Larrazabal, ayan problema sa maliliblib na lugar, walang kuryente. Ayan Yung iba patay sindi. Oo, paano masusustain na Sa amin patay sindi, attorney. solar energy? Okay, so an example I want to give is Siargao. Siargao is in Surigao del Norte. Ang power na it's given to them is about 50-something megawatts, but ang requirement nila is 70 plus megawatts. So I think 72, yeah, might be wrong, but may agwat talaga. So, paano ka makadevelop ng tourism sa island kung kulang kuryente? Tama. Maganda po yung renewable, mag-solar tayo. Yung iba nga, I want to look at windmills, but hindi sa land, sa dagat po. I think they're doing that in Catanduanes. You can do that in Siargao and Dinagat. Sa Ilocos, ayan, proven na yun. Exactly. Ayan, Sobrang Banggi. ganda sa Ilocos Norte po. Burgos. Sobrang ganda po yan. Pero, I think we have to look at it na there has to be both traditional and renewable sources of energy para may magkaayos ng base load. Next, yung mga supplemental will be coming in from renewable. Kasi, hindi pwedeng i-switch natin yan na, hindi na tayo mag-traditional sources of power, renewable na tayo. We have to be ready for that po. We have to have long-term planning for this. Kasi kailangan, hindi pwedeng reactive po tayo. Hindi pwedeng magka-problema, doon pa tayo magplano. I anticipate natin in the next 30 years anong power requirement natin, then we plan for it. Ayan. Okay, Commissioner Goyo, ayan na. May Meron magtatanong. tayong man on the street kasama si Val Gonzales. Kasama yata si Ginang Marivic ano? Parang wala naman nakalagay sa prompter. Ikaw talaga lakay. May mga invisible ka nakikita, di ko nakikita yan. Sige, tawagin mo nga si Val Gonzales. Sino ba magtatanong kay Commissioner Goyo Larrazabal? Ito alamin natin kung ano ang katanungan ng isa sa ating mga kababayan na kasama ni RH5, Val Gonzales. Val, nandiyan ka ba sa Quezon City? Sino ang kasama mo na magtatanong kay Commissioner Attorney Goyo Larrazabal? Val? Hindi na kami umalis dito sa kadiwa ng Pangulo store dito sa tanggapan ng National Irrigation Administration dahil mayroong kanina pa nakamonitor at gustong magtanong. Isang small business entrepreneur ang magtatanong. May-ari ng isa sa sumasali dito sa kadiwa ng Pangulo at nagbebenta ng mga lokal na mga produkto. Okay. Ito si Commissioner Goyo Larrazabal. Gustong magtanong nitong si Tony Chu, isang small business entrepreneur at Tony gustong Chu. magtanong sa ng bagong Pilipino. Di ba anak ni Secretary Kiko Chu Laurelian? Sir, nais ko lang po itanong kasi mga kagaya ko po na small business, syempre hindi naman po established din yung kitaan namin. Sino po yung maaaring makatulong sa amin para, diba, gusto namin makadagdag ng puhunan or gusto pa namin mapalago yung negosyo namin? Sino po yung mga tao na pwede naming lapitan or sa ahensya? Kasi yung mga kasamahan ko rin dito, minsan nagtatanong sila. Gaya yung puhunan nila, minsan yung iba doon, inuutang lang nila. So baka meron kami na tao or ahensya na makakatulong sa amin para mas mapalago pa yung negosyo namin na hindi na kami nangungutang ng malaki para ipangpuhunan namin. Hindi na mangutang sa Bombay. Ayan. Nako, puhunan pala ang problema nila, Commissioner Goyo Larrazabal. Ikaw, barangay ang tinututukan mo. Ayan. Anong may mumukay mo dyan, Commissioner Goyo Larrazabal? Okay, meron mga agencies now sa government that provide loans, assistance, di ba? So sa DTI and other agencies, other departments. Importante po natin, in this case, we have two things gagawin natin. Create a wider voter information campaign para people will know how to access itong mga loans that's available by the government. And second, if
may kulang pa rin, you legislate na to provide to compel or to make more loans available by providing incentives to the government agencies para at least they will look for people who they can help po. I want to say something yung isang banker nagsabi sa akin, yung nagbabayad ng loans, mas taas yung percentage yung nagkumukuha ng small loans kaysa big loans. Ganon? Oo, kasi yung maliit na nag-utang, yung si Tony, nangutang, he wants to keep his good credit standing kasi he wants to continue his business. Yung iba kasi, yung kumalaki ka, utang ka ng billion-billion, pwede default yan or restructure. But normally, yung mga maliit na nangutang po, sila po yung kugi na nagbayad on time and they comply with their loans po. So, heads up to them. So ano dapat gawin din, Commissioner Goyo? Ayan, tama, yung mga maliit na negosyante. Parang kotse lang. Ayan, example, ha? Yes, po. Naglong ka ng kotse, pagka hindi ka nakabayad, hatak ka agad yan. Hatak ka. No, but this one is more than providing loans for the small businessmen. You need to provide them protection. Na for example, may business ako, nagnegosyo ko. How am I protected na hindi ako harass ng ibang tao? Hindi masisira. Or for example, kung manakaw yung mga gamit ko, may insurance ba ako? Ayan. Para sigurado na may, kasi alam mo, may puhunan akong 5,000. Kung manakaw yan, for some, maliit lang yung 5,000, but for others, sobrang laki yun. So you need to provide and protect access, not only access to the loans, but protection para kung maano yung mga goods nila, services nila, protected sila po. Ayan. Pero i-clarify ko lang yung tanong nung kasama ni Bal, si Kuya. Ayan, SMEC ito, Commissioner Goyo Larrazabal. Yes, ang tanong niya saan ahensya mangungutang? Sino magbibigay ng tulong? I believe may access na yung DTI po doon eh. May access na doon. Some banks, some government banks actually have loans they can provide to small businesses po, so SME. Ayan. Okay, Val. Ayan, si Kuya. Nawala na si Val. Mukhang mahina yung Zoom nila laki. Actually, may video sila kaso medyo mahina Sa Bombay yata nangungutang si Kuya Si Kuya Tony. Si Kuya Tony. Ayan. Sir Goyo, may tanong lang po ako since tumatakbo kayo na kandidato sa party list. Ano po yung naiisip nyo na batas na pwedeng maipasa para mas makatulong sa mga maliliit na negosyante para ng mga kagaya namin na po nag-iisip ng lalapit sa Bombay or bigla ang pinagkagastusan yung puhunan na gastos. Baka meron po kayong batas na naiisip para po maipasa sa inyong termino na mas makakatulong sa mga small business sa kagaya po namin. Well, sa akin naman is provide offhand kasi that's not one of the 4 pillars namin, but yung helping sa SMEs po, yung mga small businessmen, we can make a law po, we can pass a bill that will make it more accessible, make loans more accessible to the small businessmen. So yung mga requirements, kasagana po, kung mag-loan ka, pupunta ka sa 5-6 kasi walang mga requirements, walang mga business requirements. Kung pupunta ka sa bangko, ang daming mga papeles na kailangan mo. We lessen po yung paper requirements para mas madali po makautang sa mga bangko at saka government agencies. Kasi kung madali po makautang sa government agencies, hindi ka na pupunta sa mga 5-6 po. Tama. Ayan. Okay, Val. Okay, Kuya Tony. Ayan. Kung gusto mag-loan ng malaki-laki sa sa land bank. Ayan. Maraming salamat. Nice daw kasing mapalago itong si Kuyang Tony. Itong ginagawa niyang guava juice. At ikalat dun sa iba't ibang mga maganda yan. Healthy. Dito sa ating Mukhang masarap yan, Bala. Ito napakalamig nito. Siya lang mismo yung gumagawa. At mga simpleng gamit lang yung kanyang mga gamit. At kung gusto niya kaya nga ganyan ang linyada ng kanyang mga tanong, ay gusto niya itong mapalago
at para naman umunlad yung kanyang buhay para sa kanyang pamilya. Mula rito sa Quezon City, Val Gonzales, back to you, Mayor at Sister El. Okay nga Rod, Okay. maraming salamat Val Gonzales at Kuya Tony Chu. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ayan na Commissioner Goyo, ayan tayo po ay napahinggan hindi lamang sa Sibudong, hindi man sa Leyte, ayan. Kundi buong Nationwide po tayo. Pilipinas. Well, galing ako sa Benguet. Ganun kahapon. ba? Ay, dinig tayo doon. Ayan, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, narinig po tayo. Ayan, ano po ang inyong apila? Ayan, ano po ang inyong panawagan sa ating mga kababayan? Bakit ang isang dating commissioner ng COMELEC, Gregorio Goyo Larrazabal, ang dapat iboto bilang party list representative sa darating na eleksyon? Unang-una po is yung party list na sa likod ng balota. Ang bobotohan po niyo isa lang. So, sa likod ng balota, number 91 po kami. Marami po tayong gustong gawin sa Pilipinas. Nandito po kami para ma-empower yung mga tao. Nandito po kami as partners. Ginagawa po namin to hindi para sa akin, hindi para sa aming makasama sa partido. Ginagawa po namin ito para sa inyo. This is you po. This is yours. Partido sa Bagong Pilipino, kasi tayo yung Bagong Pilipino. Tayo magbabago sa Pilipinas. Not for ourselves, but for our loved ones, for our children. And hopefully, in the next 3 years, we'll have better healthcare sa mga barangay. Madagdagan yung mga bahay na may access sa tubig. May mga barangay na walang kuryente. Lalagyan po namin ng solar lights. Importante po is we work together to make things better po. Kasi if we don't start now, when will we start? If this is not for us, again, this is for you po. Sa mga anak nyo, mga apo, kasi gusto mo mas magaganda ang buhay nila kaysa sa iyo. Ayan. English dong. Okay. Sorry, I'm converting English. But It's okay. Alam mo, Lakay, ako yung parang gusto ko ng attorney English na lang. Okay lang naman yun, Okay. naiintindihan namin. Parang si Duterte man dong. hindi. Okay lang. Kasi this is basically a party list we did to help the people who do not feel seen, who for the longest time felt bypassed. This is theirs. In fact, bumaba kami galing sa Baguio kahapon. We stopped and we talked to some vendors sa side. Si Ate Lani, Nanay Lani, matandaan siya. Sabi niya, alam mo, ikaw lang humito sa amin dito. Oh, ikaw lang. Siguro nakajingle ka doon. Kaya pala huminto. So that just goes that was a stark reminder na it's nice to be seen. And that's what we're trying to do. We're trying to make sure people understand that we're doing this for them and for their family. Ayan. Okay, former Commissioner Goyo Larrazabal ng COMELEC. Meron akong you don't mind. Meron akong surprise for you. Gift yan? for you. Kadeo. Anting-anting ba to o Hindi po. That's sand and corals from Scarborough Shoal. Remember last year pumunta ako doon sa Scarborough Shoal. Tumugtong po ako sa Scarborough Shoal. I stayed there with mga 20 na fishermen. Next, kuha ko ng... ganun That's ba? from Scarborough Shoal po. Parang Wow. parang ako nung napunta ng Great Wall of China, kumuha ako ng bricks na maliit. Hindi ka nahuli? Remembrance. Hindi ka nahuli? Maliit lang naman. hindi Maliit lang naman. Yung mga, Ayan, taray naman. Ikaw naman, Scarborough Shoal, buhangin ang kinuha mo. Bawal to sa sa Boracay. Magdadala. Bawal sa... maliit lang yun. maliit lang naman. Sobrang liit lang naman. Akala ko naman, anting-anting. Actually, doon daw yan sa sa mangingisda. Nanghingi lang. Ayan na. So, that was... When you went there... Nag-jet ski ka ba nung punta doon? Bangka. Malayo yun eh. It's about 19 hours from Masinloc to Scarborough Shoal. Next, nandun kami natulog sa barko mismo, sa pump boat. Oo nga pala. 4 days. 3 days dun. 3 days, 4 nights. Ayan. Okay, Commissioner Goyo Larrazabal. Pero bakit napakawalan? Baka napakawalan. Ba't ka gumagamit ng smart glasses? Ayan, anong purpose mo yan, ha? Ayan, ni Zuckerberg, ha? So like for example,
I like to take pictures. Mas madali na lang. Hindi na siya may Bluetooth connectivity for music, ganun so I ba? found listen to music. Ayan, pagka nanalo ka bang congressman, mamimigay ka ng ganyan sa mga constituents sa barangay? Wala akong pera niyan po. Sorry, wala akong pera niyan. Wala. Pero one of the things we want to do, if you don't mind me saying, no, isang plano namin sa healthcare is we digitize the whole healthcare system sa barangay level. Ayan. That will drastically improve the prevention of diseases and maintenance and monitoring of diseases around the Philippines. Ayan, okay. Maraming salamat, Commissioner Goyo Larrazabal, kandidato first nominee ng Partido sa Bagong Pilipino Party List at number 1 sa balota. 91 Ayan. lakay. 91 ba? 91. Pero nag-iisa sa puso niya. Bata kulay pink tsaka blue ka, ha? Ayan. Perfect combination daw. Ayan, Ayan. number 91 sa balota. Ayan, maraming salamat, Commissioner Goyo Larrazabal. Thank you, good luck, and good morning. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.